Mahal kong kababayan, sa kabila ng aking paglayo at ang pagkakapiit sa dapitan, ako'y mananatiling tapat sa inyo at sa ating bayang minamahal. Ang aking mga mitiin para sa inyo, para sa ating bayan, ay hindi kailanman nagbago. Hangad ko ang katarungan para sa bawat isa sa inyo, lalo na ang mga mahihirap at walang laban. Ano ang halaga ng batas kung ito'y laban lamang sa atin? Napipighati ako sa mga nakikita kong inusig ng ating mga kababayan, habang ang may kapangyarihan ay patuloy sa kanilang pang-aabuso. Mahal na hukom, wala po kaming ibang kabuhayan kundi ang lupang iyon. Bakit niyo po kami pinagkakaitan ng aming sariling lupain? Sinabi ng batas na hindi na sa iyo ang lupa. Ang pamahalaan mismo ang nagpatibay niyan. Lahat ng lupang inaangkin ng pamahalaan ay naging tradisyon na mula pa noong una. Sino ka ba para magtanong? Mahal na hukom, hindi ba't ang tao may karapatan sa kanilang ari-arian? Nasa pamahalaan ng lupa dahil tayo ang may karapatang kumuha ng lupa. Kaya ito ay nasa ilalim ng pamahalaan. Kung hindi namin kukunin ang lupa mo, darating ang araw na mawawala na ang oridinal ng pamahalaan. Kung may justisya man, ito'y dapat para sa lahat. Mayaman man o mahirap, sa katarungan na kasalalay ang ating pagunlad. Senyor, ang mga magsasaka po ay hindi na halos makabili ng pagkain dahil sa taas ng buwis. Hindi mo ba nakikita kung hindi natin itaas ang buwis? Magkukulang tayo sa pundo para sa pamahalaan. Nais mong maging magulo ang bayan. Sa palagay ko po, kung hindi na lang sana natin itaas ang buwis, baka mas magiging kaibig pang bayan. Kung ganon, gusto mo bang bumaba ang buwis at sakripisyo ang buong pamahalaan? Ayaw mo na bang sa kaayusan at progreso? Halos lahat ng opisyal ay isang ayon sa mga patakaran nito. Bakit ka ba kukontra? Hindi tayo nagkulang sa pagmamahal sa ating bayan. Ngunit ano ang natumbasan ng kanilang pamumuno? Gusto kong ipaalam sa inyo, mga kapatid ko, na dapat tayo magtulungan para magkaroon ng pamahalaan tunay na kakampi natin. Mahal ko ang ating inang bayan, higit pa sa sarili kong buhay. Hindi ko ito may tatanggi. Kaya't sa kabila ng ating pagdurusa, pinilit kong magmanatiling matatag. May dahilan tayong magtiwala, may dahilan din tayong magsikap. Anak, ganito na kayo mula kami ng panahon ng ating mga wiling. Hindi na dapat ipaglaban, tawhana na natin ito. Dahil ba sa Diyos, kaya tayo nagtutulungan? Siguro nga, wala tayong magagawa. Hanggat walang pruweba, hindi natin kayang baguhin ang ating kapalaran. Inay, may narinig po akong kwento ng mga mambubukid sa ibang bayan na natulungan ng pamahalan. Bakit hindi tayo? Mayroon din mga bayan na mas malala pa sa atin ang sitwasyon. Maswerte pa rin tayo. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Nakikita ko ang kabataan ng ating bayan na mas matapang, mas masigasig. Sila ang ating pag-asa. Sila magpapalaya sa atin sa tanikala ng pag-aalipin. Isang malayang Pilipinas. Ito ang aking pangarap. Ang mithiin kong dadalhin hanggang sa huling tibok ng aking puso. Ang mga Espanyol ay mapangsamantala at gahaman, walang halaga ang kanilang sinasabi. Tama ka, lahat ng Espanyol ay ganid at walang puso. Mga kababayan, tayo ay may dalawang pagpipilian. Ang pagkalukmok sa ilalim ng kanilang pamahalaan o ang lumaban hanggang sa huli. Sinong hindi magagalit sa kanilang mga pang-aapik? Ang bawat isa sa atin ay may sugat sa puso. Kung galing sa Espanya, tiyak na masama, hindi natin kailangan ang anumang patakaran mula sa kanilang lupain. Aking mga kababayan, huwag tayo magpadala sa galit at sa mga pagkiling. Sikapin natin maging malinaw ang ating mga layunin at manatiling makatwiran at mapanuri sa mga pangyayari. Kung nais natin magtagumpay, kailangan nating maunawaan ng tunay na hustisya at katuwiran. Paalam, mga mahal kong kababayan. Alalahanin ninyo
Ang iyong sakripisyo ang magbibigay liwanag sa ating minimiting kalayaan. Huwag ka magpapagod, Jose. Nangako ka maglalakad tayo ngayong gabi. At tutuparin ko ang pangako ko, mahal ko. Ngunit kailangan alagaan ang mga halaman, tulad ng pangangailangan ng bayan na maingat ang aming mga kamay. Hindi ka ba napapagod na mangarap para sa Pilipinas? Hindi kailanman, ngunit ang mga pangarap ay mabigat kapag alam mong maaaring hindi mo sila makita sa katuparan. Makikita mo iyon, Jose. Ang iyong mga salita ay nakatanim sa mga puso ng iyong mga kababayan. Jessica, ikaw ang ilaw na bibigay lakas sa akin sa gitna ng dilim. Kung wala ka, ang pangapangarap ko ay maaaring maglahat. Jose, huwag ka masyadong mag-alala. Mas malakas ako kaysa sa iyong isip mo. Kung kaya ko lang kunin ang sakit mo, gagawin ko. Ikaw at ang aking anak ang pinakamalaga sa akin. Isa pa! Dalose, pamanin po, hindi po nakaligtasan yung sanggol. Bakit po, sir? Bakit kinuha sa atin ng Diyos ang ating anak? Mahal ko, maaaring hindi nabuhay ang ating anak. Ngunit ang kanyang pag-iral, iyon man sa kiklik. Napatunay na ating pagmamahalan. At iyan ay hindi kailanman mawawala. Panginoon, iligtas niyo sila. Huwag niyo pong alisin ang kagalakan na ngayon lang dumating sa aking buhay. Oras na, Ginoo. Basta sabihin mo hindi yung totoo. Hindi nila ito maaaring gawin sa'yo. Josephine, pakinggan mo ako. Hindi ito ang katapusan. Ang aking kamatayan ay magiging liwanag na papaliwanag ng landas ng kalayaan. Alalahanin mo ako, hindi ito sa pagpulungkot, hindi sa pag-asa. Consumatum est.